Oh, what's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo, magandang buhay. Aba, tingin ko hindi gaganda mga kabayan ang buhay ng ating mga Pilipino. Pagka gantong puro katarantaduhan mga kabayan at mekaniko ng maigi, no? Ang pera ng mga Pilipino, kita mo yan mga kabayan, kung hindi pa may isang congressman na nagtatanong bakit walang kopya ang mga congressman sa nangyaring pagpapasa mga kabayan ng budget, no, sa BICAM. Isipin mo, tatlong ahensya ng gobyerno mga kabayan, lower house, senate at saka sa office ng presidente. Isipin mo, nakalusot to mga kabayan, sa dami ng mga yan, nakalusot na mapirmahan ang budget proposal ng mga blanco mga kabayan. Walang nakalagay kung ano ba ang mga figure, no, na nakaalat para sa mga ahensya ng gobyerno mga kabayan. Napakatindi ang ginagawa na to ng administrasyon na yan mga kabayan. So anyway, pakinggan muna natin, no, at si PRRD dito ay merong babala, no mga kabayan, dyan sa administrasyon ni Bongit, na kung saan ay mapapaaga daw mga kabayan na ma-demise ang kanyang pamumuno. So pakinggan natin mga kabayan. Well, it for sure sa exacting standard ng ating batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value, kung anong gusto mong, what would be the application for the money, for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Tama. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwedeng mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt, na itong pera na ito para ito sa ganito, itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. Oh, mga kabayan, there is not allowed by law mga kabayan. Ay pero bakit, anong ginawa nito mga tolonggis na to mga kabayan? Anong ginawa niya ni Nabungit? Ano ang ginawa ng mga tolonggis na yan mga kabayan? Kita mo? Naipasa mga kabayan yung budget for 2025 ng blanco mga kabayan. Kita mo, may mga palabas pa mga kabayan na nabito ang ganitong value mga kabayan. Nabito ni Bungit mga kabayan. Ayan pala yan pala puro blanco mga kabayan. Kaya pala walang kopya ang mga congressman. Kita mo ang katarantaduhan mga kabayan ng mga tolonggis na yan. Tapos bilib na bilib pa ang mga lutanista sa nangyayari. Ay ano ba mga kabayan? Ano ang dapat gawin ng mga Pilipino para mawala na yung mga ganyang klase ng taong namumuno sa administrasyon? Kita nyo mga kabayan, hindi naman, siyempre itong dating Pangulo natin mga kabayan, alam niya ang mga nangyayari, diba? Alam niya kung ano ba ang dapat gawin ng mga nandyan na namumuno, no? Tapos, nako mga kabayan, sige tuloy nga natin. And that budget
already, I would like to remind Congress, mali ho yan. Talagang It's mali. invalid. Please correct it. Or recall the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all commandments of the law. That cannot be valid, invalid, unenforceable. And kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Eh, ganun lang naman, pinagsasayan ito mga kumang na to. Puro para check-in na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto na ilagay sobra doon sa pera natin. It could be that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito? If it is does not clear anything, then that is invalid and not correct. Thank you, sir. I'd like to get... Kita mo mga kabayan na paano nakalusot yan, ano? Paano nakalusot sa kanila yung mga ganyan mga kabayan na puro blanco ang pinirmahan mga kabayan, ay puro blanco mga kabayan yung proposed budget. O hindi natin alam mga kabayan, napakalaki pa naman mga kabayan ng proposed budget para ngayon 2025, 'di ba? Tapos yung 1.54 trillion mga kabayan, uutangin pa 'yon. Uutangin pa ng bansa natin 'yon, mga kabayan. Tapos ngayon ay hindi natin alam kung saan nila ipagdadala yung pera na 'yon. Kung katulad niyan ay puro blanco mga kabayan na pinirmahan. Eh, anong ginagawa ng mga tolonggis na crooks na yan mga kabayan? Pati yung mga nasa bicameral meeting na yan mga kabayan, 'di ba? Paano nila minanipula mga kabayan at paano naipasa, no? Yung budget na yan kung ganyan puro blanco, 'di ba? Hindi natin alam mga kabayan kung paano nila gagamitin yung pera na yan kasi walang nakalagay kung saan nila iaalat. Katulad na lang mga kabayan ng mga proposed budget nila na para sa infrastructure, 'di ba? Diyan sa education, kung ano pa mga kabayan na budget na paglalaanan, ay walang nakalagay mga kabayan. Yan yung problema natin ngayon, 'di ba? Ay hindi natin alam na baka mamaya ilagay nila diyan na bilyon-bilyon mga kabayan, pero hindi naman yung pala ang mapupunta sa pupunduhan ng budget or doon sa project na yon mga kabayan. Ay paano na mga Pilipino mga kabayan, 'di ba? Ay talagang grabe tayong tulonggisin itong administrasyon na to mga kabayan pagka ganyan. Also your thoughts on this particular matter. Now the former president has said that this is outright invalid and unenforceable. What do you think? I fully agree with the President. Salita na si Pangulong Duterte na illegal yung 2025 budget. At tama yung sinabi ni Congressman Sid na ito ay napirmahan originally December 11 and the President was supposed to sign it December 20. Pero natulak ito ng December 30 at sinasabi nga nila na pag-aaralan daw dahil sinasabi ng Malacanang na ang Administrasyong Marcos ay been very prudent in programming and budgeting. But with this revelation now of Congressman Sid na pumirma
ang Bicameral Conference Committee ng blankong final committee report. Ito'y magpapasinungaling doon sa sinasabi na nagsagawa ng isang complete staff work at nagsagawa ng due diligence ang tanggapan ng pagtuto. Ang i-challenge ko lang siguro, Coxie, baka naman kasi sabihin ng mga miyembro ng BICAM Committee, yung blankong yan, meron kaming agreement dyan na ipifill upan na lang ng kanilang technical working group or secretariat. Pwede po ba yun? Hindi yan pwede because and I think it's in the BICAM report also that we made an omnibus motion to allow the technical staff to make correction in cases of typographical, grammatical, or nasa omnibus motion, printing errors. So they are allowed to make necessary adjustments. So those are material and So ito mga kabayan, kaya siguro tinanggal na si Saldico kasi palpak mga kabayan ito. Lalabas at lalabas mga kabayan ng katotohanan kasi. Kita mo yan, si Saldico nakapirma diyan, mga kabayan. Kaya siguro tinanggal na o nagpaalam na to si Saldico para iwas siguro sa magiging problema pagdating diyan sa budget for 2025, no? Tapos ang pinagmamalaki mga kabayan nitong mga tulonggis na to ay approve naman na daw, no? Approve naman na daw itong budget for 2025. Isipin mo yan mga kabayan, nakalusot, no, sa mga tulonggis na crooks at diyan sa mga nandyan na senador na pumirma kasama diyan sa bicameral conference na yan. Etong budget na walang mga puro blanco ay kainaman. Substantial items, yung blank items, may figures na malalaki, hindi pwede yun. That can never be classified as typographical or grammatical or printing error. Alam mo, yung nakikinig, baka hindi nyo alam yan, yung typographical, grammar or anything that has nothing to do with what the intent of the law or Congress wants. No, you put anything there that is not the reflection of what Congress has passed or what is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. Perjury yan or whatever, perjury, forgery, and it can only amount to one thing. Alam mo ano? Criminal action. You can all go to jail for that. At kung ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things and ganito ang lumabas, my God, you will all go to jail. Mabigat yan. Public document na yan. So if it's different from what was really intended by Congress or was not really it through an accurate copy as passed by Congress, that is falsified or forgery. In which case, mamili ka lang, forgery, falsification, or jail. Alin dyan sa tatlo, papasok sa iyo. Mr. President, bilang dating prosecutor, magaling na abogado sa ating can they argue that what they did nung binangko, can they put... Ito mga kabayan, no, nasabi dyan ni PRRD, no, na falsification of documents, perjury. Ano kaya mga kabayan ang mangyayari? Ito kaya kung sakaling busisiin mga kabayan yung nangyari na yan sa budget ng 2025. Ito kaya ay magiging mga kabayan, magiging ganap kaya na makakasuhan itong mga tulonggis na to mga kabayan. Kung sakali mga kabayan na totoo itong siyempre totoo naman itong sinasabi mga kabayan ni PRRD na talagang ganyan ang nangyari, may paglabag mga kabayan sa pagpapasa ng batas, ay talaga dapat mga kabayan na managot itong mga crooks na to mga kabayan, kasi pera ng tao to at saka public documents yan na dapat ay nasa tama mga kabayan or nasa ayos ang pagpapa-implementa ng budget na yan, no, 'di ba?
ay dapat mga kabayan ay makasuhan nga itong mga to kasi hindi tama ang pagpapasa ng batas na yan mga kabayan. As in defense na there is a proper delegation ng kanilang duty sa kanilang secretariat o kaya sa kanilang technical working group na binigay nila na kayo na lang ang maglagay ng figure at inaprubahan na namin in principle yan ang mga items dyan. These are the things that cannot be delegated, especially the amounts. Hindi mo pwedeng biro-biro yan. It must be exact. Nandiyan po lang sa Congress paglabas niyan, if the amount is 1 million, it's 1 million. Hindi mo pwedeng sabihin na kayo na mag-correct dyan 1,200,000 or make the corresponding inaccuracies or sabihin mo yung anong pinag-usapan na dito after the law was passed. You cannot correct it by yourselves. It has go to the main body or to the person who was the authority to define and characterize the law. Kung ibigay mo yan dyan sa inyo, at most inyo is typographical error or maybe mistakes in spelling. But you cannot change the germane topic of that's not allowed by law. That's a very dangerous thing, tinkering with itong batas natin, because it could change, it could be serious and it could put the trouble in the system dito sa ating separate of powers ng Supreme Court, Judiciary, and the President. So ayun mga kabayan, narinig natin dito na talagang malaki mga kabayan ng sablay dyan sa budget na yan na nakalusot mga kabayan sa tatlong ahensya, no, ng ating sa tatlong departamento ng ating gobyerno. Itong mga blankong proposed budget mga kabayan. So alam na natin mga kabayan ng mangyayari diyan. Tunay na mamanipulahin ang kainaman nila, no? Ang pera ng taong bayan. Kawawa ang mga Pilipino mga kabayan, kaya hindi nila nararamdaman ang buhay na nahirap ng buhay mga kabayan ay dahil sila mga kabayan ay umaasenso dahil sa pera ng mga Pilipino. So good luck mga kabayan, ngayon darating na eleksyon, abay tayo pumili na ng matino mga kabayan. Hindi yung mga ganyang kampi-kampihan diyan sa pamumuno. Kita ninyo, pinagkakaisahan ng pera ng tao, pinagkakaisahan nila kung paano nila mamanipulahin, 'di ba? So mga kabayan, so anyway, hanggang dito muna yung video natin at hihimay-himayin pa natin, no, sa susunod na video itong mga napag-usapan dito mga kabayan. So ayun mga kabayan, see you sa susunod na video. Adios sa inyo at huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-subscribe at mag-share mga kabayan. Magbigay din kayo ng inyong opinion patungkol dito sa kabalbalan na nangyayari na to sa pagpapasa ng budget ng 2025. So adios mga kabayan.